Magandang umaga sa uli. Ipagpatuloy natin ang ating talakayan about sa tulip. Ngayon, nasa pangalawa tayo. Tapos na tayo sa letter T, ang total inability. Ang pangalawa ay unconditional election. So ayon sa paniniwala ng Calvinist, ang unconditional election is ganito. From eternity past, from eternity to eternity past. Yung wala pang lahat, before the foundation of the world, wala pang nilikha ang Diyos. Ang Diyos nag-create ng council na pumili siya ng kanyang ililigtas in the future. Ibig sabihin ang point ng Calvinism, sa kanilang doktrina na unconditional election from eternity to eternity past, ang Diyos nagpili na ng kanyang ililigtas. So dahil nagpili na ang Diyos sa kanyang ililigtas, according sa belief ng extreme Calvinism, kasi ang Calvinism sa mundo ng Baptist churches na mga nanggugulo, dalawa lang. May una, may extreme Calvinism, pangalawa, may moderate Calvinism. So sa side ng extreme Calvinism, nagpili na ang Diyos ng kanyang ililigtas sa eternity past. At ang pinili ng Diyos sa kaligtasan, sure bull yan, 100% langit yan. And then dahil dyan, ng Diyos nagpili ng ililigtas niya, at the same time, nagpili din siya kung sino ang mapunta sa impyerno. Yan ang extreme Calvinism. At siyempre si John Calvin, as founder of Calvinism, hindi naniniwala sa extreme Calvinism. Naniniwala si Calvin sa kanyang Calvinism, pero hindi extreme. Pero alam nyo na, namatay si Calvin, may lumitaw na mas bright pa kay Calvin. Mga followers niya, ginawa nila itong extreme Calvinism. So, ang Diyos nagpili ng kanyang ililigtas sa eternity past, and nagpili din siya doon sa mapunta sa impyerno. Yan ang extreme Calvinism. So, ang unconditional election ng extreme Calvinism, hyper-Calvinist, maintindihan natin na yun ang kanilang konsepto. So, every time na makarinig ka ng yan, Calvinist yan. So, pag sinabi mong Calvinist, ang kanilang mastery, ang kanilang expertise sa pag-aaral, pinapalabas nila na ang Diyos nagpili na ng kanyang ililigtas sa eternity. So yan ang pagpili ng Diyos based on election, foreordination, decree, foreknowledge. Nang ibig sabihin, kahit ano pang gawin ng tao, nakaprogram na yan sa Diyos. Hindi mo na pwedeng dagdagan. Hindi mo na pwedeng bawasan. Kasi tinatawag nila yan na fix. Ang pagliligtas ng Panginoon sa eternity, naka-fix. Lagi kong sinasabi sa inyo, halimbawa, ang ililigtas ni Lord 100 lang, mamili si Lord na niligtas niya 30 lang, 30 individual soul ang niligtas ni Lord. Hindi mo na yan madagdagan. Kahit dumami pa ng dumami ang tao, hanggang 30 lang talaga yan. Hindi mo na siya pwedeng dagdagan kasi nga yun ang doktrina ng Calvinist. Fix ang tawag ng kanilang kaligtasan. So, pag 30 lang ang ililigtas ni Lord na maligtas, wala ka nang magawa. Hindi ka na pwedeng mag-pray sa tao na sana maligtas ka kasi nga hindi pinili yan. Kahit lumuha ka ng dugo, hindi maligtas yan kasi hindi ka pinili. Pero kahit siya ay pinili, kahit huwag mo nang ipanalangin, maligtas yan. Si Lord bahala dyan. Ganun ang ka-easy ang kanilang doctrine. Na sa tingin nila siguro, sobrang lalim na. So, ang population natin, ilagay natin sa ngayon is 5 billion. So kung pinili ni Lord John is
2 billion lang maligtas. 2 billion lang yan. Wala nang dagdag. See? So, ang moderate Calvinism naman, na naniniwala, niremind ko kayo ulit, ang extreme Calvinism naniniwala na ang Diyos may pinili sa langit, may pinili sa impyerno. Fix. So, ang moderate Calvinism, iba. Ang Diyos may pinili sa langit, pero wala siyang pinili sa impyerno. Hinayaan na lang niyang tao na hindi niya napili. Sa bagay, kung titignan mo talaga, mas bright ang moderate Calvinism, i-compare mo sa extreme Calvinism. Kasi nga, tama ang kanilang isipin eh. Pag pinili ka ng Diyos sa kaligtasan, ikaw, halimbawa, Brad, ikaw, ano ba, ayan, pag pinili ka ng Diyos sa kaligtasan, automatic na yan na ang hindi niya napili, impyerno yan. Galing. Galing. Hindi na kailangan na piliin mo ang tao na mapunta sa impyerno. Kasi nga, automatic na yan, matik na. Pag hindi ka napili, doon ka sa impyerno pupunta talaga. Yun ang moderate Calvinism. Na sa tingin ko, may logic pa kung pero mo sa extreme. Di ba? No need na eh. Bakit kailangan pang piliin ang tao na mapunta sa impyerno kung alam mo naman na pag hindi na siya napili sa kaligtasan, doon naman siya pupunta? Anong advantage? Nga? So, ang moderate Calvinism naniniwala na ang kaligtasan sa kanilang belief para sa lahat, pero ang ililigtas, mga pinili lang. Parang lukuhan, alam mo, lukuhin mo yung tao na kumain kayo lahat, gutom kayo lahat kumain kayo. Tapos piliin mo lang kakain, yung iba hindi mo napakainin. Ang tawag dyan, deception, dinadaya mo ang tao, napakainin mo lahat, tapos yun pala, ang pipiliin mo lang yung kakain. Whereas, ang extreme Calvinism, ang kaligtasan, para lang sa elite talaga, hindi nakasali ang hindi napili. Ang kanilang halimbawa, nang huli ka ng isda, tapos pagkahuli mo, pinili mo pa yung mga tunay na isda, itinapon mo maliit sa dagat. Ang itinapon daw doon na maliit sa dagat, yun ang hindi tunay na pinili. Pero nasama ka sa harvest ng isda. So, yun ang kanilang kaibahan ng extreme Calvinism at moderate Calvinism na naniniwala sa unconditional election. Take note, ang unconditional election, naligtas ka hindi dahil sa sumampalataya ka kay Kristo. Kasi sa Bible, sa basic doctrine of the Bible, maliligtas ang tao pag sumampalataya siya sa tagapagligtas na si Jesucristo, and then, maliligtas ang tao, una, may pagdadaanan siyang magsisi siya ng kanyang kasalanan, tapos mamulat ang kanyang kaisipan, kailangan niyang sumampalataya kay Kristo, kasi nga si Kristo ang nagliligtas sa tao. Sa Calvinism, wala yan. Hindi na kailangan ng pananampalataya, kaya ang Calvinism, hindi yan nagmi-message, walang preaching na sumampalataya ka kay Kristo para maligtas ka. Ang true Calvinist, hindi naniniwala yan. Kasi hindi naman talaga naliligtas ang tao sa pagsampalataya kay Kristo ayon sa doktrina at aral ng Calvinism. Hindi sila naniniwala. So, pag nakarinig ka ng Calvinist na nagmi-message at naniniwala ng unconditional election, at pag narinig mo sa pulpit na nagpipreaching sa sumampalataya ka kay Kristo para maligtas ka, kalukuhan yan. Pangalawa, nagpapakunwaring baptist yan. Para kunyari, di mo mahalata na po. Parang Calvinisto. Yun pala hindi, kasi naniniwala naman siya ng preaching. Salvation by faith. Di ba? Yun ang kaibahan. So maraming salamat. God bless you.